Nakikita mo ba ang mukha ng Panginoong Hesukristo sa mga dukha sa ating paligid? Isang puspos ang pananampalatayang araw kapanalig. Nasa 33 linggo na tayo sa karaniwang panahon at pandaigdigang araw ng mga dukha. Alalahanin natin sa panalangin lahat ng mga dukha sa ating paligid at sa iba't ibang panig ng mundo. Makita nawa natin ang mukha ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa kanila at tumulong tayo sa abot ng ating makakaya. Gamitin nawa natin ang mga talento at kakayahang pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang abutin at tulungan ang mga kapatid nating maralita at walang-wala. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipagpalagay natin na may isang tao na bagong mangibang bayan ay tinawag ang kanyang mga katulong at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. 5 talentong pilak ang ibinigay niya sa una, 2 naman sa isa pa, at 1 sa pangatlo batay sa kaya ng bawat isa, at saka umalis. Pagkaraan ng matagal na panahon, bumalik ang amo ng mga katulong na ito at hiningan sila ng pagsusulit. Kaya lumapit ang nakatanggap ng 5 talento, dala ang tinubong 5 pang bareta. Sumagot ang amo, "Mabuti, mabait at matapat na katulong. Dahil naging tapat ka sa kaunting bagay, pagkakatiwalaan kita ng higit pa rito. Halika at makibahagi sa kaligayahan ng iyong Panginoon." Sa bandang huli, dumating ang nakatanggap ng 1 talento at nagsabi, "Panginoon, alam kong mahigpit kang tao. Inaani mo ang di mo itinanim, at nililikom ay hindi mo ipinagninegosyo. Natakot ako kaya tinago ko yung talento sa lupa. Heto ang sayo." Ngunit sinagot siya ng kanyang amo, "Masama at walang kwentang katulong! Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at nililikom ang hindi ko ipinagnenegosyo. Sana'y dinala mo sa bangko ang aking pilak at mababawi ko ang sa akin, pati na ang tubo pagdating ko. Kaya kunin ang talento sa kanya at ibigay ito sa may 10 pa, sapagkat sa sino mang meron, bibigyan pa siya at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, maging ang sa kanya ay aagawin sa kanya. Para sa walang silbing katulong, itapon siya sa dilim kung saan may iyakan at pagngangalit ng ngipin." Ngayong linggo ay World Day of the Poor. Inaanyayahan tayo ni Pope Francis na ilaan ang araw na ito para sa pananalangin at pagtulong sa mga kapatid nating dukha. Sa ating mabuting balita ngayon, ipinaliwanag ni Jesus ang kahalagahan ng wastong paggamit ng ating mga talento at yaman sa pamamagitan ng isang talinghaga. At tulad ng mga tauhan sa talinghaga, binigyan tayo ng Diyos ng mga biyaya hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi upang maglingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Sa pagdiriwang natin ng World Day of the Poor, inaanyayahan tayo na maging mas sensitibo sa mga pangangailangan ng mga maralita sa ating paligid. Ito ay pagkakataon natin na ibahagi ang ating yaman at kakayahan sa mga taong nangangailangan ng tulong at pagmamahal. Hindi po lahat ay may pare-parehong kakayahan at yaman. Pero ang mahalaga ay ang pagiging handa nating mag-ambag sa abot ng ating makakaya. Ang anumang maitutulong natin, gaano man ito kaliit, ay may halaga sa mga mata ng Diyos. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po.
at sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napakaikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa Kanyang kapurihan.